Mga kapuso, kaliwat ka ng insidente po ng road rage ang viral online. Nitong linggo lang, isang insidente ng road rage ang nauwi sa barilan sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Ilang araw din natin pinag-usapan yan. Nakunan po ng video suntukan ng motorcycle rider at driver ng SUV na nag-ugat daw sa gitgitan. Hanggang sa bumunot ng baril ang SUV driver at pinagbabaril ang rider ng ilang beses. Eto, wala pa mang isang linggo. Viral na naman po, panibagong away kalsada sa Antipolo City. Driver na motorsiklo at e-trike naman ang nagsuntukan sa sumulong highway. Yan, ang away kalsadang yan nag-ugat umano sa Sagian. Sa Antipolo pa rin, gitgitan din umano ang dahilan ng away kalsadang nauwi rin sa suntukan ng isang tricycle driver at motorcycle rider. Araw-araw yan, ha? Ito, sa Coronadal City naman ito, nagkapisikalan din ang dalawang tricycle driver dahil naman sa agawan sa pasahero. Ayun. Parang MMA, ha? Kaya away kalsada o road rage, yan ang mainit na pinag-uusapan po ngayon sa issue ng bayan. Kasama mga eksperto, hihimayin natin ang mga insidente ng road rage at kung paano nga ba ito maiiwasan. Makakasama po natin ngayong umaga mula sa PNP Highway Patrol Group, Police Lieutenant Dame Malang, Public Information Officer at spokesperson ng PNP Highway Patrol Group. Welcome, sir. Good morning. Good morning, sir. At kasama rin natin, President ng Philippine Psychiatric Association, Dr. John May Perez Riparian. Doc, welcome back. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Muli, ito nga po, sunod-sunod ang insidente ng road rage na nababalitaan natin. May records ba? Unahin natin si Lieutenant. May records ba ang PNP kung gaano karami yung naitatalang mga road rage incidents? At least ito mga nare-report, ano? Tama kayo, sir. Muli no, sir, ang usapan kasing road rage ay patungkol sa agresibong pag-uugali ng ating mga driver o mga kababayan po natin. Wala pong specific na numero ang ating highway patrol group. Ngunit may mga naitala na po tayo last month. Hindi po ito bababa sa mga 15 na numero ang naitala po ng HPG at muli ito po yung pinagsisikapan pa ng Highway Patrol Group na makipagtulungan pa sa Land Transportation Office at iba pang mga ahensya ng ating Tsaka kung ano man ho yung bilang na yan, panigurado, mas marami pa yung hindi nare-report. Yes, ano? sir. Ito, himayin naman natin yung mga insidenteng ito, Doc at Lieutenant. Ano? Doc, ang dalas ng mga ganito eh. Itong linggo lang na to, araw-araw, may binabalita kami ng mga road rage. Ano ba yung mga triggers nito? Ang triggers ito, usually kung may frustration, ang isang driver, maaaring may nag-cut, for example, Okay. or parang ano sila, naisahan, mga ganon no, sa daan. But of course, may mga underlying factors also, like environmental stress. Kung stress ang driver, lalo na mainit ang panahon, traffic, or sometimes gutom, Just having a bad day, Yes, nag-away oo. sila ni Mrs. Maaring bago, ganon. bago lumabas. Yeah, Ayan. oo. So maraming mga posible na sources ng triggers or stress. Okay. Lieutenant, sa ilalim ng batas, ano-ano ho ba yung mga posibleng kaharapin natin? Mga possible consequences ng road rage sa kalsada? Ano rin po yung mga kaukulang parusa rito? Muli, pasok pa rin po tayo sa tinatawag po nating RA 4136. No? Maaari po natin ipasok po dyan kung sino man po mapatunayan na magkasala ay yung reckless driving. Maaari din kung may mga pagkakataon na may mga coercion or threats, maaari din natin ipasok po ito. At mga ano pa mga batas patungkol po sa ating batas trapiko, Sir Rivel. Ito, Doc, bago pa man mauwi sa pagkakakulong o kung ano mang permanent consequence dahil yung sa road rage, ano ba pwedeng gawin? How do you deal with those triggers? The Para emotions. hindi ka mag-give in dun sa emotions mo na pakipagsuntukan ka, pikon na pikon ka na, gusto mo siyang, ayan. Yes. Paano ba? How do we manage those emotions? Correct. Awareness is very important. Dapat aware ang driver kung kailan niya nararamdaman yung frustration, rage, anger. Usually kasi may physical na Yes. manifestations, mafe-feel niya. Parang masakit ang ulo or parang naninikip ng dibdib. Tsaka literally, tataas ang heart rate mo dyan. Tataas diba? ang heart rate, ang BP. So dapat aware sila sa mga subtle na mga pagbabago. And of course, pag ganun is de-escalate kaagad ang emotions. Kasi alam natin na pag tayo ay nasa state of heightened emotions, ay maaring makakagawa tayo or makakasabi tayo ng mga things na pagsisisihan natin later on. Yes. So, dapat kalmado lang. Take
deep breathing exercises kaagad. It's a way of de-escalating the situation. Deep breathing meaning para bumaba ang stress hormone like adrenaline. Mataas kasi adrenaline sa Yes. mga ganitong situation, epinephrine, cortisol. And kung kinakailangan, i-express mo pa rin yung anger mo. Pero healthier, ha? So, wag nang buksan yung bintana. Kung gusto mo isigaw, sumigaw ka out of frustration, or kung kailangan ka may mga expletives, but wag nang mag-engage. Pinag-uusapan lang namin kanina ni Susan. Yung halimbawa nangyari sa Antipolo, may isang nakakulong ngayon at may isang patay. Yeah. Isipin niyo ho yun, hindi ba? Isang, just a few moments na bumigay ka dun sa emosyon mo, habang buhay yung consequence. Tama, sir. Muli, no, dapat i-assess natin yung maaaring maging resulta ng mga hakbang or mga gagawin natin. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating di mga kapwa. Ito confession. Dati ho, may ganun din ako episodes. Pero nakakatulong, personally, magbilang ka. Yes. Pagbilang ka, take a few deep breaths. Tama ho yung sinabi nyo. I find that it works for me. Correct. Kasi scientifically kasi nakakabagsak siya. Nakakatulong sa Ah. pagbagsak ng ating cortisol, epinephrine or epinephrine. Kasi pag tayo kasi under threat, may Yes. mga ganitong frustration, na-activate niya ang fight or flight or Yes, freeze oo. response. Mas maganda, wag na tayo mag-fight. So mas maganda we express our emotions in a healthier way. Yung mga kapwa natin, mga lalaki dyan, mga medyo medyo na-threaten yung pagkamacho nila, hindi sila papayag, ano? May mga tala rin po na or data na talagang karamihan din sa ating mga kalalakihan ang nai-involve sa Right. mga ganitong pagkakataon. Ito, Lieutenant, sa mga kaso ng road rage na nahawakan ng PNP, kapag nalagay ba sa ganitong sitwasyon, ikaw naman yung naka-enkwentro ng taong galit, ikaw yung sinusugod, binabaan ka na. Paano ba maiwasang lumala pa yung sitwasyon? How do you react? Muli, no, doon pa rin tayo pumasok i-assess natin ang sitwasyon. Unang-una, kalmahin natin ang ating mga sarili para mapag-alaman natin kung ano yung mga maaring hakbang at plano na pwede natin gawin. Kung may mga pagkakataon na nalabag ang ating mga pangsariling karapatan, maaari tayong magtungo or humingi ng tulong sa mga hotline para makalapit at makapagbigay kagad ng police assistance ang inyo pong Philippine National Police or ng Highway Patrol Group. Ito, Doc, halimbawa yung kasama mo naman sa sasakyan, yung nagiging violente, Yes, yung paano mo driver. naman siya pakakalmahin? Very crucial ang role ng navigator, yung passenger. Yes. Siya dapat also, number one, i-validate niya. Kailangan i-validate mo rin yung emotions ng driver na oo nga, nakakainis yun, no? Or nakaka-frustrate yun, but papakalmahin niya talaga. Kaya nga very crucial na huwag niyang dagdagan yung tension, the feelings, the emotional, the tension there. No? So, pakalmahin niya. Sige lang, hayaan na natin siya. Tandaan natin na kailangan pa natin umuwi safely sa ating pamilya, sa ating anak. Right. Let it be a motivation lagi na safety ang priority natin pag tayo ay nasa road and meron tayong mga uuwian na loved ones na kailangan safe tayo lagi. Correct. Lieutenant, baka may final word kayo, lalo't ito, araw-araw po may mga insidente tayo ng road rage. Baka may mensahe kayo sa mga motorista natin. Muli, Sir Ivan, no, ang panawagan po ng Highway Patrol Group ay magdala at mag-iwan ng mahabang pasensya, lalo na tayong bumabagtas sa ating mga kalsada. Muli, tama yung sinabi po ni Doc na safety is the best option. Yes, Lagi correct. nating isipin na kung ano ba or ano ang kahantungan ng mga bagay na mangyayari. Lagi natin ding isipin na may mga pamilya tayong dapat uwian at huwag tayo magpadalos-dalos sa ating mga emosyon, sa ating mga sitwasyon. Doc, final word from Yes, you. I agree. Safety is always the priority. Tandaan natin yung motivation. Sana safe lang tayo, na meron tayong mga loved ones na kailangan uwian. And mas maganda always is, ako naniniwala pa rin spirituality, no? Na Right. when we are on the road, be it as a pedestrian, motorist, is magdasal lang tayo na everyone is safe para lahat tayo ay makakatungo sa kung saan man ang ating mga activities for the day. Well said. Maraming salamat, Police Lieutenant Nadine Malang at Dr. Joan May Perez Riparial. Thank you. Thank you. Salamat Sir, po thank muli. you. At isa-isa nating hihimayin, tatalakayin at sasagutin ang mga issue ng bayan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.